Low sound check. Yan. Amen, ano? You are good and wise. Sabi po nung isang kumanta, pagbaba niya, ayoko na. Ba't ayaw mo na? Yan, salamat po sa Panginoon, sa mga kabataan natin. Ano? Kasama po sila sa kasama mga magulang nila. Yung mga kabataan po na yun, kasama po sa mga estudyante ko sa BBS. Talagang mababait po yung mga yan. At ganoon din po, ay sila po ay kasama sa camp, kaya pag-pray po natin sila. So tayo naman po, ang mag-aral po ng salita po ng Diyos, buksan po natin ang ating pong mga Bibles sa Titus chapter 2, verse 11 hanggang 15. Hindi lang po, tayo po tumayo pong lahat at basahin po natin ng may sagutan. Ito pong mga talata po na ito. Ano po. So sa verse 11, ako po muna, kayo po sa verse 12, hanggang sa matapos po natin sabay-sabay sa verse 15. Simulan ko po sa verse 11. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalawalatian ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Jesucristo. Sabay-sabay po tayo. Pahayag mo ang mga bagay na ito, mangaral ka at sumuway na may buong kapahamalaan, huwag mong hayaang hamakin ka ng sinuman. Tayo po yung mag-pray. Ama, maraming salamat po sa nagdaang mga linggo na kumilos ka, Panginoon, sa buhay po namin. Ganoon din po sa araw po na ito na patuloy po kayong gumagawa sa aming po mga buhay na niloob mo, nandito po kami sa church at makikinig ng inyong pong salita. Dalangin ko, Lord, na kausapin niyo po kami. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na masayang po ang aming pong pagpunta sa church nang hindi po namin maingat at mainam na pakikinig ng inyong pong salita. At panalangin ko po, Panginoon, na kausapin niyo po kami at kami po ay gumawa ng desisyon, Panginoon, na hindi po kami lalabas sa pintuan ng iglesia po na ito na wala pong binagong isip at puso na nais po kayong paglingkuran at sambahin sa aming pong mga buhay. Dalangin ko po, Panginoon, na maging pagpapala po ka sa bawat isa. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po na po tayo. Si Mang Paing po ay isang masipag na construction worker. Noon, araw-araw po siyang halos madaling araw na bumabangon para pumasok sa trabaho. Mainit ang panahon, mabigat yung kanyang ginagawa. Siyempre, construction worker po siya. At minsan, kulang ang tulog dahil sa overtime. Dumating po yung mga panahon na sobrang pagod, hirap ng kanya pong ginagawa ay ayaw niya na pong magpatuloy. Pero napansin po ng kanyang mga kasama tuwing break time, lagi siyang may hawak na papel galing sa kanyang pitaka. Isang araw, tinanong siya ng kanyang katrabaho, Kuya Paeng, bakit mo tinitingnan yung papel na hawak mo? Ngumiti siya, tapos sinabi niya, kapag napapagod ako, binabasa ko ang mga ito. Nakalagay po doon sa isang papel, yung pangarap ni Mang Paeng sa kanyang pamilya. Makapagtapos yung kanyang mga anak, makapagpatayo ng sariling bahay, matulungan yung kanyang mga magulang, at magkaroon sila ng maayos na buhay. Sa tuwing gusto niya nang huminto, binabalik-balikan niya yung papel na yon galing sa kanyang wallet. At yun yung kanyang nagiging lakas para po siya ay makapagpatuloy. Alam niyo po mga kapatid, parang agaya po sa kwento natin kay Mang Paeng, minsan magaling tayong i-motivate yung ating po mga sarili kapag tayo po ay nahihirapan na. Kapag nahihirapan ka na o nawawalan ka na ng gana sa pagkatrabaho man o sa pag-aaral, binabalik-balikan natin yung mga bagay, yung mga dahilan, bakit ba natin ginagawa ito? Ano bang benepisyo nito sa atin? Ano bang maabot nito pag patuloy ko itong ginawa? Ano bang maidudulot nito sa buhay ko? Pero po minsan, kapag dating sa ating spiritual life,
nakakalimutan nating balik-balikan yung mismong basis, yung mismong foundation. Bakit ba tayo magpapakabanal? Bakit ba patuloy nating i-adjust yung buhay natin para sumunod sa Panginoon? Ano ba yung dahilan para po yung inconvenient na pagsunod minsan ay gagawin natin? Kasi po mga kapatid, yung biyaya ng Diyos ay nagpakita sa atin at yung biyaya po ng Diyos na yun ay nagdulot sa atin ng kaligtasan. Kaya po ito po yung hamon po natin ng nakaraang linggo pa. Na dahil ang biyaya ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ni Jesus, mga mananampalataya, mamuhay tayo ng may kabanalan habang hinihintay ang mapalad na pag-asa at maging masigasig po tayo sa mabuting gawa. So yung biyaya ng Diyos mga kapatid, nakinabang na po tayo dyan. Yung awa ng Diyos sa atin, yung habag ng Diyos sa atin, nakinabang tayo dyan, naligtas po tayo. So dapat po tayo po'y kumilos ayon din sa biyaya ng Diyos, patuloy na pagkilos ng biyaya ng Diyos sa atin. Kaya po kung unmotivated kang magpatuloy at naghahanap ka ng reason, ng dahilan, bakit ka ba magpapatuloy sa kabanalan, ito po nawa yung maging dahilan natin, ang ating title. Lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. It's all because of the grace of God. So gusto po nating, so ito po part 2, part 2, last part na po ito. Gusto po nating matapos ang preaching ngayon. Sana po, Lord willing. Una po, ang goal po natin ay makita po natin na habang po tayo sumusunod sa biyaya ng Diyos, tayo po'y binabago ng biyaya ng Diyos, tayo po'y tinuturuang magpakabanal ng biyaya ng Diyos. At ganoon din po, habang tayo sumusunod, makita natin yung ating pag-asa, hindi po dito sa lupa. Yung po yung ating pong gustong makita ngayon sa ating pag-aaral. Na yung ating pag-asa, kaya po tayo magpapatuloy, dun pa po sa panghinaharap, pag dumating ang ating Panginoon. Gusto din po nating makita yung mga resulta ng ating salvation na natanggap, na hindi ka na may-ari ng sarili mo. Ang Panginoon nang nagmamay-ari sa'yo. Double ownership kasi siyang naglikha, siya din ang nagligtas. At dahil doon, maging masigasig ka sa paggawa ng kalooban ng Diyos, ang mabuting gawa para sa Kanya. At lastly, yung hamon, personal na reminder na hamon ni Paul kay Titus na dapat niyang gawin. Dahil sa biyaya ng Diyos lahat. So, unang point na nakita po natin last time, kung gusto niyo pong balikan po yung ating pong pag-aaral, hindi na po lahat natin masasabi, pero nandun po yan sa recording ng church, ay pwedeng-pwede niyo pong balikan. So last time nakita po natin na yung biyaya po ng Diyos ang pinakapangunahing dahilan. Bakit po tayo patuloy na mamumuhay sa kalooban ng Diyos? Susunod po dun sa mahusay na aral na nai-preach po sa atin last time patungkol po sa mga older men, older women, younger men, and younger women, saka sa mga servant. Bakit ba tayo susunod yung mga specific na tao na yon, ages na yon? Dahil po sa biyaya po ng Diyos. At last time din po, second point, nakita natin na yung biyaya po ng Diyos ay may effect sa ating buhay. Actually, patuloy po na epekto sa ating pong buhay na yan po ay patuloy na nagtuturo po sa atin. Nagtuturo po sa atin na letter A, sinasanay po tayo niyan na alisin po yung ating mga kasalanan, mga makamundong pagnanasa. Yung biyaya po ng Diyos sa atin, patuloy pa po na tinutulungan po tayo na alisin po yung makasalanang pamumuhay, makamundong pagnanasa. Ganon din po, last time nakita din natin yung letter B, ay sinasanay po tayo ng biyaya po ng Diyos na mamuhay po ng may kabanalan. So ngayon po ay bagong material na yung pag-aaralan po natin sa verse 13. So ano ba ang dapat po nating laging iniisip-isip o lagi pong laman ng ating pong isipan habang po tayo po'y sumusunod sa pagkilos ng biyaya po ng Diyos sa atin? Ano bang pwede nating maging lakas para tayo makapagpatuloy at encouragement? Basahin po natin yung verse 13. Sabi ng verse 13, so verse 12, nakita po natin last time na tayo po'y magpakabanal sa payaya po ng Diyos sa kasalukuyang panahon sa present day, habang sabi ng verse 13, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalawalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Point C natin. Nagbibigay ito po sa atin ng hope na yung
Isa mga epekto sa ating pong kasalukuyang buhay ng biyaya po ng Diyos ay nagbibigay po ito sa atin ng isang mapalad na pag-asa ng pagbabalik ni Kristo. Sabi po ng ating pong verse, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Jesus. Connected po yung salita pong hinihintay sa verse 12 na dapat tayong mamuhay. So ang sense po nito ay habang po tayo ay namumuhay sa katuwiran, kabutihan, kabanalan, or mga godly, habang tayo ay namumuhay niyan, ano po yung dapat na laman ng isip po natin? Hinihintay natin yung muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Pero sabi din po ng ibang nag-aaral ng Bible, connected po yan, sabi nila, connected daw din po yan sa biyaya ng Diyos, nagtuturo, nagbibigay po sa atin ng encouragement, ng lakas, para po tayo makapagpatuloy na hindi po tumitingin sa hirap dito, kundi po sa future na darating, maluwalhating wakas sa darating. So kung ano man po yung piliin niyo po doon, makikita po natin na habang po tayo nagpapatuloy po sa buhay po na ito, mamuhay para po sa Diyos, meron po tayong encouragement, meron po tayong dapat laging iniisip, meron po tayong pag-asa na tiyak na dapat po nating isinasa puso at patuloy po nating ni-look forward ang biyaya po ng Diyos. Ang pagbabalik po ni Jesus Christ. Yung salita po diyan na hinihintay ay may idea po na eagerly waiting. Ano po, hindi po yung naghihintay ka, tapos parang wala lang po. Kundi talagang nasasabik, kundi talagang masigasig. Nandun po yung ating pong kasabikan sa inaantay po natin na pagdating ng ating Panginoon. Meron po tayong sure anticipation. At yung ating pong pananabik at masigasig na pag-aantay ay hindi lang po sana mga salitang sana mangyari ito. Actually, hindi po ganun. Kundi po sabi sa text po natin, ito po yung mapalad na pag-asa. At yung hope po sa New Testament, hindi po yan sana mangyari, kundi po certain future expectations. Sigurado po talagang mangyari po ito. Ito po yung ating blessed hope na mangyayari na darating ang ating pong Panginoon. Kagalakan, sabi diyan sa Tagalog, mapalad dahil maghahatid po yan sa atin ng kagalakan, maluwalhati at encouragement sa kasalukuyang panahon. So mga kapatid, ang tanong po sa atin habang tayo nagpapatuloy, nasaan po ang pag-asa natin? Saan niyo po nilalagay ang ating pong mga pag-asa sa mundo na ito? Sana po, isa po sa mga dahilan, kaya po tayo nakapagpatuloy sa ating pong Christian life, ay dahil po dun sa ating maluwalhating wakas. Minsan po, nalilimutan nating isipin po ito, na hindi pa po tapos ang ating pong kaligtasan. Kaya po ang iba sa atin, mabilis na bumabaling sa mga earthly things. Pagpapatayo ng magandang bahay, pag-iipon ng maraming pera. Kasi iniisip natin, ito na yung wakas ng ating kaligtasan, pero sa Bible, hindi pa po ito yung ating wakas. Meron pa po tayong maluwalhating wakas. Ang ibig pong sabihin ng maluwalhati, talagang glorious, talaga pong hindi po natin maihambing sa mga nandito po sa bagay dito po sa lupa. Kaya po minsan, nauuwi na lang sa yung kagalakan po natin sa mga bagay na nandito. Hindi na sa kagalakan sa mga bagay na nasa Diyos. So ang tanong po sa atin, asan ang hope mo? Alam mo ba kung nasaan ang hope mo ay nandun din talaga, doon mo nilalagay ang mga bagay na mahalaga sa'yo? Kung nasaan po ang hope po natin, doon po natin nilalagay ang mga bagay na mahalaga po sa atin. Example po, investment. Mahalaga po yung pera po natin, di ba? At kung gusto nating lumago yan, pipili talaga tayo ng gusto nating pag-investan ng bagay na yan. Ay dito, parang hindi to lalago eh. Ay dito po ako sa lalago. Magaling tayo dyan kumilatis. Pero po minsan, hindi po natin may invest yung buhay po natin, yung pera po natin, yung oras po natin para sa Diyos. Kasi hindi na po yung hope ng pagdating na Jesus Christ, yung mismong pag-asa natin sa buhay. Nakakalungkot po.
Kasi po sinabi po sa Bible na meron tayong maluwalhating wakas, pero naman kapag tayo po yung nag-isip at mabuhay sa mundo po na ito, parang mga salita lang yan na hindi totoong mangyayari. Kaya po, ano pong gagawin po natin? Dahil meron po tayong maluwalhating pag-asa, lagi po nating balik-balikan po ito. Alam niyo po, ang pinaka-magdedetermine kung talagang naniniwala po tayo sa mapalad na pag-asa na yan, ay kung saan po natin binibigay ang ating pong lakas, salapi at oras, pati buhay po natin. Kung pagdating ni Kristo, hindi na pag-uusapan kung anong napundar natin o laman ng bangko natin, bakit hindi pa natin ibigay lahat sa Panginoon ngayon? Sabi pa sa text po natin na yung darating daw po na yan ay hindi lang basta persona. Kung babalik po tayo sa verse 13, sabi po ng verse 13, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Isa po ito sa pinakamalakas na talata patungkol po sa deity ni Jesus Christ, pagiging pagka-Diyos ng ating Panginoong Yesus. Kasi po, hindi lang po dinescribe yung personang darating bilang isang persona na nagligtas sa atin, kundi po Diyos na dakila. Diyos na dakila. So ang idea po mga kapatid, ito po yung isang bagay na pwede po nating isip-isipin lagi at lagi pong alalahanin habang po tayo nagpapatuloy sa kabanalan. Nagpapatuloy po sa ating pong pananampalataya na kung tayo'y napapagod na, gusto nang huminto, ano pong pwede nating balik-balikan, sana po yung katotohanan na babalik po si Jesus Christ. Ang pag-asa po ng mga Kristiyano ay hindi po uncertain wishful thinking lang, kundi po pangako ng Diyos na talagang mangyayari. Iyan po ba ay nakikita sa ating pong mga buhay? Yan po ba ay nakikita sa ating pong mga buhay, mga kapatid? Sa dami ng problema, minsan nalulungkot po tayo na para po tayong wala ng pag-asa, ano po? Pero po ito nawa yung mag-encourage po sa atin na hindi po dito yung ating pong buhay. Brother James, ang taas ng gasolina, 80 pesos. Nagpagas po ako. 2 bar lang yung tinaas. 2 bar lang, dati puno na yun, 200 eh. Ngayon, 2 bar lang yung tinaas. Ang hirap ng buhay. Anong pwede nating pag-asa? Nawa po mga kapatid, ito po yung maging pag-asa po natin na babalik ang ating Panginoon. Sigurado po yan at mangyayari po yan. Minsan nakakalimutan po natin ito eh. Kayo po ba bago yung preaching na ito, naisip nyo ba na pwede nang bumalik ang Panginoon kanina na nag-lunchtime po tayo? Ako din, nakalimutan ko eh. Liba na binasa ko yung mensahe. Hindi po ba? Kaya po minsan humihinto na tayo sa pagpapatuloy sa Panginoon. Ayaw na natin na magpakabanal, ayaw natin i-adjust yung buhay natin kasi nakakalimutan natin na hindi pa po tapos yung pagkilos ng Diyos. Darating si Jesus Christ. Ayun yung pag-asa natin. Kaya kung magulo yung buhay po natin, mga kapatid, nahihirapan ka sa iyong spiritual life, magulo yung iyong family, ang dami-daming problema sa Pilipinas, sa Senate nagbabarilan, ang Diyos po natin ay babalik, sigurado po yan. At yun po yung ating maging blessed hope. Napakaganda po nitong ating pong flow ng context na ating pong pinag-aaralan. Kasi meron po tayong present responsibility. Magpapakabanal tayo sa Panginoon. Pero meron din po tayong future blessing. Iniintay po natin ng pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya po, kung nahihirapan po tayo sa ating pong ginagawa ngayon, na pagpapakabanal, mga responsibility natin sa Panginoon, ano pong pwede nating isip-isipin, balik-balikan para po tayo makapagpatuloy. Nawa po ito, na meron po tayong mapalad na pag-asa. So for application, excited po ba tayong makatagpo si Kristo ngayon? O baka na-attach na tayo sa mundo na to, na parang nandito na po tayo mabubuhay? Sana po mga kapatid, bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat mamuhay sa mundo na ito na parang permanenteng tahanan natin ito. Alis po tayo mga kapatid. Dumadaan lang po tayo sa mundo na ito.
At yung ating pong bayan ay nasa langit na bayan pagdating ni Jesus Christ. Kaya po sana, ganoon din po yung ating pong buhay. Sana ganoon din po yung ating direksyong tinatahak para sa Panginoon lahat. At ang anticipation po natin, yung pagbabalik ni Kristo, ay magtulak po sa atin para po magpakabanal at maglingkod ngayon. Kasi po sa Mateo, yung sinasabi po ni Jesus Christ na magwawakas ang lahat, hindi sinabi ng Bible sa atin kung kailan eh. Hindi sinabi ng Bible sa atin kung anong mga mangyayari, tapos pag nangyari yan, yun na lahat. Jesus Christ nga, hindi naman talaga, hindi niya sinabi, hindi niya alam, sabi niya nung panahon na yun. Pero ang sinabi ni Jesus Christ sa mga alagad, ano pong sinabi niya? Maghanda kayo. Maging handa kayo. So ang tanong sa atin mga kapatid, tayo po ba, naghahanda po ba tayo? Sigurado po, sabi po ng ating talata, babalik si Jesus Christ, ano pong pinaghahandaan po natin? Minsan handa po tayo sa kung ano-anong mga emergency darating. Tataas ang kuryente. Handa ka ba dyan? Uy, handa ako dyan. Mag-advance ako ng bayad. Handa tayo sa pagpapamilya, pagpapakasal. Handa tayo sa pagpasok sa school, sa paghahanap ng trabaho. Pero po mga kapatid, alahanin po natin na dapat ang pinaghahandaan po natin, babalik ang Diyos anytime. Hindi natin alam kung kailan. Ang tanong sa atin, handa po ba tayo? And lastly, kung ikaw yung tao o mananampalataya na sa ngayon ay lumuluha dahil sa hirap ng buhay, hirap ng iyong pinagdadaanan, dahil sa suffering, trials, at brokenness ng sanlibutan na ito. Alam mo ba, yung darating ang Panginoong Hesus at magdadala sa atin yon ng mapalad na pag-asa. So ang tanong sa atin, patuloy ka bang nag-aantay? Kaya sabi sa Bible, hintayin natin. So matapos po tayong i-remind ni Pablo na meron po tayong blessed hope, sa verse 14 naman, makikita po natin yung explanation ng ginawa ng Panginoong Hesus. Sabi sa verse 14, so si Jesus Christ, yung tinutukoy ng verse 13, ating dakilang Diyos sa tagapagligtas sa si Jesucristo. Sa verse 14, pinaliwanag sa atin yung kaligtasang ating natanggap. Siya, pertaining kay Jesus Christ, ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin. Bakit po? Upang tayo'y matubos niya. Saan? Sa lahat ng ating mga kasalanan. At bakit niya binigay yung kanyang buhay alang-alang sa atin? At pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabuting gawa. Niligtas po tayo ni Kristo mga kapatid. Itinubos niya tayo para saan? Point 3. Mabilis na lang po tayo para po sa mga nagtatanong at inaantok na. Last point na lang po mamaya-maya. Point number 3, ang biyaya po ng Diyos ay niligtas po tayo upang maging sarili niyang pag-aari at masigasig sa mabuting gawa. Alam niyo po mga kapatid, ito po yung blessing ng ating pong biyayang natanggap, buhay mananampalataya. Na hindi lang po tayo niligtas po ng Diyos, binigyan niya sa kasalanan at nilinis sa lahat ng ating karumihan, binigyan niya po tayo ng bagong purpose. Dapat nating gawin, bagong identity din bilang mga tao at sambayan ng Diyos, sabi ng Bible. Sabi sa verse 14, siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin. So alam natin na yung siya tumutukoy yan kay Jesus Christ, makikita natin sa verse 13. At yung mga salitang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin, alam natin yan, na willingly, ibinigay ni Jesus Christ ang kanyang sarili. Preaching ni Pastor kanina, pero basahin natin sa John chapter 10, verse 18. Sabi po ng Bible, ayan, thank you Brad. Sabi si Jesus Christ po, ang nagaseta dito, na walang nag-aalis ito sa akin, yung kanya pong buhay. Kundi kusa akong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito. At may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. So Jesus Christ, willingly, binigay niya po ang kanyang pong buhay. Kaya tama po yan. Ang Diyos ang nagbigay ng kanyang sarili para po sa atin. Bakit po? Sabi po ng verse, balik tayo sa verse 14, Brad. Sabi po ng verse 14, upang
Ayan. Upang tayo'y matubos niya. Ang ibig pong sabihin ng salita pong matubos, ang idea po nito ay tayo po'y mga dati alipin ng kasalanan, ng kamatayan, at lahat po tayo ay meron pong parusa sa impyerno. Pero po dahil po sa binigay ni Kristo ang kanyang sarili willingly, hindi na po tayo alipin, kundi po tayo po ay natubos. Tinubos po ng Diyos. Hindi lang po yun, sabi pa po diyan, sabi po ng ating pong talata sa verse 14, tayo matubos niya sa lahat ng ating mga kasalanan at pakalinisin po niya para sa kanyang sarili. So ang dahilan pa po bakit po ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili para po maging malinis po tayo. Hindi lang po malinis, hindi po linisin yung panglabas, kundi po malinis sa ating kalooban, mabago po yung ating pong mga puso. Kaya po ito po yung biyaya po ng Diyos sa atin, mga kapatid, niligtas po tayo. Tayo po ay naligtas. So ano pong gagawin po natin? Pasalamatan mo ang Diyos kasi willingly niyang ibinigay sa iyo ang kanyang buhay. Masasabi po ba natin na yung ating pong mga buhay ay pasalamat sa Panginoon? So nung niligtas po tayo ng Diyos, binigay po niya ang kanyang sarili para po tayo po yung matubos at malinis sa ating pong mga kasalanan. Meron pong nangyari. Sabi po ng Biblia sa verse 14, at pakalinisin para sa kanyang sarili sa last part, ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabuting gawa. So tayo po iniligtas ng Diyos upang maging sariling pag-aari niya, to be His own. Mahalaga po yung salita pong tinubos at nilinis upang maging sabahayan niya ng pag-aari. Dahil ang idea po nito, hindi lang po tayo niligtas ng Diyos para makatakas sa langit, kundi po niligtas po tayo ng Diyos para po magkaroon ng bagong identity, na ang Diyos na po ang pinakamay-ari po ng ating pong mga buhay. At tama po yan. Sabi po ng Exodus chapter 19 verse 5, yan din po yung sinabi. Ano po? Ito po ng mga panahon na si Moises po, ay umakyat po siya ng Mount Sinai, habang nasa paanan po yung mga Israelita, at yung Diyos, kinausap si Moises. Sabi niya, ito, kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay sa akin. So, yung mga Israelita sa panahon nila ay pinili po ng Diyos bilang buong bayan na maging pag-aari niya. Pero sa text po natin, tumutukoy po yan sa mga taong niligtas ng Diyos. So kapag niligtas ka ng Diyos, ikaw din ay pag-aari ng Diyos na niligtas niya, tinubos niya para maging Kanya. Ito po yung isang katotohanan na makikita po natin dito, mga kapatid, na tayo po ay naligtas sa biyaya ng Diyos upang maging, at hindi na tayo mapupunta sa impyerno, makakatakas na tayo sa kasalanan, matutubos na tayo sa kasalanan upang maging pag-aari ng Panginoon. Na ang ibig pong sabihin po na ito, hindi na po tayong masusunod sa ating pong mga buhay, kundi ang Diyos na po ang ating pong magiging owner. So ang tanong po sa atin, ang Diyos na ba talaga ang nasusunod sa buhay natin ngayon? Kung tayo po ay tunay na pag-aari na ng Diyos, hindi na po dapat natin pinapamuhay ang ating buhay para sa ating sarili, kundi para sa Kanya na. Kapag po gagawa po tayo ng pagpili, dapat ang Diyos ang pinaka-nasusunod sa ating pong mga buhay. Kapag po pipili tayo ng mga kabataan ng kurso, sa mga nagkatrabaho, pipili ka ng trabaho. Sa mga gaya ni Brother Lance, pipili ng love life. Kapag tayo po ay pipili kung anong pa-priority natin sa buhay, uunahin natin. At kapag gagawa po tayo ng decision, kung ang Diyos na ang owner mo, sino dapat ang masusunod? Ang Diyos. Kung ang Diyos na ang owner natin, mga kapatid, sino na dapat ang masusunod? Ang Diyos po. Alam ko po, alam nyo na po yan pero bakit minsan sumasablay po tayo? Ang masakit po na katotohanan kasi po minsan nakakalimutan natin, nakaakibat po ito ng kaligtasan na ating natanggap. Kung mapapansin niyo po sa text po natin sa verse 14,
Ayan po, thank you, brother. Na tayo po'y, na binigay po ng Diyos ang kanyang sarili upang tayo po'y matubos niya at malinis niya para sa kanyang sarili ang ang sambahayan ng pag-aari ng Diyos. Ibig sabihin, nung tayo po'y naligtas, isa po sa mga resulta ng bagay po na yon, ay hindi ka na ang owner ng buhay mo. Pero bakit minsan sumasablay po tayo ang pinakadahilan, mga kapatid, kasi nalilimutan natin na ang Diyos na dapat ang may-ari ng buhay natin. Hindi na tayo. Kaya ang tanong sa atin, kapag gagawa po tayo ng desisyon, kinukonsidera mo ba ang Diyos? Ang Diyos ba ang pinakamabigat na desisyon na pwede mong paggawa ng desisyon sa buhay mo? Minsan po mga kapatid, nakagawa na tayo ng desisyon pero di naman tayo sumasangguni sa Panginoon eh. Naranasan niyo na po ba yun? Alam niyo po mga kapatid, kung ganun po ang ginagawa natin, tayo po'y nagkakasala sa Diyos kasi ang buhay mo hindi na sa'yo, sa Diyos na. At pangalawang application po, kung ang Diyos na ang may-ari ng ating pong buhay, nakikita po ba yan sa ating pong mga ginagawa? Kamusta po ang paglaban po natin sa kasalanan? Sana po ay hindi na po natin sinusuko yung mga laban. Labanan po natin kasi sabi po ng Bible, kung ang Diyos ang nasusunod sa buhay mo, sabi ng Diyos, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. 1 Peter chapter 1. So, lahat po ba ng area ng buhay mo, ang Diyos ang nasusunod? Kamusta po tayo sa pakikisalamuhan natin sa iba? Kung ang Diyos na ang owner mo, dapat ang Diyos din ang pinapamuhay mo kasi nasalamin sa ating pong buhay kung sino ba yung may-ari sa atin. Alam niyo po mga kapatid, kaya yung iba din ang tingin sa Diyos na sinasamba natin kasi yung buhay natin makasalanan sa harapan nila. Minsan tayo po ang dahilan. Kaya po hindi po sila sumasamba sa Diyos. Hindi lang po yun. Hindi lang po sinabi ng verse 14 na kapag tayo naligtas, sinubos ng Diyos, nalinis para sa kanyang sarili. Hindi lang po ang Diyos ang owner natin. Sabi din sa atin sa last part, masigasig sa mabubuting gawa. Masigasig sa mabubuting gawa. Kapag tunay po nating naunawaan yung biyaya ng Diyos sa buhay po natin na ligtas, isa po sa mga resulta po noon, masigasig po sa mabuting gawa. Verse 14, sa last part. So, sila po, yung mga taong naligtas, na mga tinubos ng Diyos, ay masipag. Yung salita pong masigasig, sa baba po, ng verse 14, ang ibig pong sabihin po niyan, actually dyan po galing yung salitang seal o silus. Alam po natin, di ba? Talagang nandun yung kanyang eagerness. Passionate po siya. May enthusiasm po siya sa paggawa ng kalooban ng Diyos sa kanya pong buhay. Hindi napipilitang gumawa ng mabuti. Hindi po cold obedience. Alam niyo po ba yon? Yung gumagawa naman pero sa mukha niya parang ayaw niyang gawin yung ginagawa niya. Hindi po tamad na Christianity. Kundi po may mainit na puso para gumawa ng tama o mabuti sa kalooban ng Diyos. So yung mga taong nakinabang po ng kaligtasan, sinasabi po ng ating pong talata, yung mga taong nakinabang sa kaligtasan, hindi lang po merong bagong owner, kung hindi po meron ding bagong tungkulin, maging masipag sa paggawa ng mabuti para sa Panginoon. Yung salita pong mabuti po diyan na hindi lang po in general na mabuti, kundi po tumutukoy po yan sa pagsunod din sa nakakalugod, kung anong nakakalugod sa Panginoon at ayon din sa kanyang kalooban. So ang mga tunay na tinubos, mga kapatid ni Kristo, ay may maalab at mainit na puso sa paggawa ng kanyang kalooban na mabuting gawa. Kaya po, mga kapatid, tama po yung sinabi ng Bible. Kung dati po, masipag tayo sa mabuting gawa, wag na natin gawin yon. Sabi nga ni Pedro sa 1 Peter chapter 4, verse 3, nandyan ba yan? Ayan, dyan, Brad. Thank you, Brad. Sabi ni Pedro, sapat na ang mga nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil, yung mga hintil, namatukoy po sa mga makasalanan.
na namumuhay ng kahalayan, masamang pita, paggalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Pedro, sapat na. Okay na yon, tapos na yon eh. Ngayon, ano pong gagawin po natin dahil tayo po yung mga ligtas na? Maging masipag po tayo sa mabubuting gawa. Kung dati, parang baso, no? Kung pinupuno natin yung baso ng mga kasamaan, ngayon, punuin mo yung baso ng kabutihan para sa Panginoon. Kaya ang tanong po sa atin, saan mo binubuhos yung lakas mo? Kung yung Christian pala na naligtas dahil sa biyaya, tinubos ng Diyos willingly, isa pala sa mga itsura noon, sa mga outcome noon sa kanyang buhay, hindi lang siya pag-aari ng Diyos, kundi masigasig din sa mabuting gawa, saan mo inuubos ang lakas mo ngayon? Sa mga Christian, minsan, hindi na usapan sa atin kung kasalanan pa ba o hindi eh. Minsan ang usapan, kung ito ba ang best na ginagawa natin sa mga oras na yon, o walang kabuluhan yung ginagawa po natin. Kaya po maging maingat po tayo sa pag-evaluate mga kapatid. Kasi may mga ginagawa naman tayong kasipagan para sa Panginoon eh. Pero hindi naman yun yung kalooban talaga ng Panginoon para po sa atin. Minsan nakakalungkot. Kasi kapag dating sa ibang bagay, ang sipag natin. May nakita po ako last time. Napakasipag pumindot. Sabi po niya, ang sipag. Nakita na po ba kayo ng ganon? Ang sipag pumindot, sabi ko sa akin, sipag mo pumindot, brad. Sipag pumindot. Sa ibang bagay, mga kapatid, sa negosyo, trabaho, pag-aaral, ang sipag natin eh. Hindi po ba? Pero ang linaw yung sinabi ng Bible, yung mga ligtas, masigasig, masipag, sa paggawa ng mabuti. Alam niyo po, balik-balikan po natin yung talata po na ito para ma-remind po tayo, saan ka ba dapat masipag? Minsan nakakalungkot eh. Kasi pwede tayong mag-absent sa ibang mga gawain para magawa yung assignment. Mga kabataan, Minsan sabihin nyo kay kuya o kay ate, may gagawin pa kasi ako. Hindi naman masama yung gagawin nyo eh. Diba? Hindi naman kasalanan yun eh, alam namin. Pero po, bakit minsan pwede kang lumiban sa gawain ng Diyos, pero sa assignment hindi? Sana baliktarin natin Sana pwede tayong lumiban sa assignment, pero gawin natin yung kalooban ng Diyos. Kung Christian ka, alam mo ba kung saan dapat mainit ka, talagang may enthusiasm, may passion na gawin? Alam mo ba kung saan? Sa mabuting mga bagay para sa Panginoon. Baka minsan, passionate naman talaga tayo. Andyan yung alab, nandyan yung init. Pero hindi naman natin nilalagay para sa gawain ng Panginoon. So mga kapatid, hindi po tayo namumuhay ng masunurin sa Panginoon kung hindi po tayo mamumuhay ng masigasig sa Kanyang gawain. Mga kapatid, hindi po tayo namumuhay ng masunurin sa Panginoon kung hindi po tayo nagiging masipag sa Kanyang gawain. Last point po tayo. Sa verse 15, ay ipinahayag po sa atin diyan ni Pablo, kay Titus, syempre, hindi po sa atin directly, pero kay Titus, yung conclusion ng mga bagay na sinabi niya. Na dahil sa mga bagay na sinabi ko, sabi ni Pablo kay Titus, sa itaas, ito yung gawin mo. Ito yung magtulak sa'yo para gawin itong mga bagay na ito. Last point po natin. Ang biyaya ng Diyos ang magtulak sa atin na magturo ng may otoridad. Ang biyaya ng Diyos ang magtulak sa atin na magturo ng may otoridad. Sabi po sa verse 15, matapos pong sabihin ni Pablo kay Titus, lahat ng mga bagay na yon, sabi ni verse 15, yan, thank you, Brad. Ipahayag mo ang mga bagay na ito. Matapos sabihin ni Pablo lahat ng blessing kay Titus, ng biyaya ng Diyos, kaakibat na blessing ng biyaya ng Diyos, ipahayag mo ang mga bagay na ito. Yung salita pong mga bagay na ito, ay tumutukoy po yan sa biyaya ng Diyos na nakapagliligtas ng sino man. Tumutukoy po yan sa holy living, sa pagtulong ng biyaya ng Diyos para tayo po'y lumago unti-unti.
Tumutukoy po ito sa pag-aantay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Yung biyaya po yung salita po na yan, yung mga bagay po na ito, ay tumutukoy po yan sa katubusan natin sa kasalanan at paglilinis sa atin ng Panginoon. Tumutukoy yan sa ating identity na tayo ang owner na natin ay ang Panginoon. At ang ating bagong purpose na maging masigasig sa mabuting gawa. So in short po, yung mga bagay po na ito, tumutukoy po yan sa mga sinabi sa verse 11 to verse 14. So ano daw po yung gagawin ni Titus? Sabi ng verse natin, ipahayag mo ang mga bagay na ito. Pwedeng isalin po yung salita po na yan na sabihin mo, iproklamo mo sa iba. Ang ibig pong sabihin yan ay magtuturo siya ng may otoridad na hindi lang po baseless idea, kung ano-ano lang yung ituro niya. Kung hindi po kung ano man yung mga nakita niya sa biyaya ng Diyos, kung ano man yung mga blessing noon, kaakibat na blessing noon, dahil doon, magturo ka. Tapos po, makita po natin dyan, sa verse 15, yung utos na mangaral ka. Ang ibig pong sabihin ng salitang mangaral ay pwede ding isalin na encouragement. Mag-encourage ka. Dahil sino po bang hindi na-encourage ng mga bagay na isinulat ni Pablo sa verse 11 to 14 po, diba? Talagang encouragement sa atin. Pero pwede rin yan na i-urge, himukin, appeal, comfort, and call near. Ang idea po, hindi lang po magle-lecture. Kung hindi po, siya po ay magtuturo ng may paghihimok upang sila'y mabuhay ayon sa biyaya ng Diyos. Sabi pa po ng verse, ito po yung pangalawang utos, at sumuway ka. Ang idea po ng salita po na yan ay ipakita mo sa isang tao ang kanyang pagkakamali. Expose, convict, correct, reprove. Ng purpose, ipapakita mo sa isang tao ang kanyang pagkakamali upang siya'y maitama. Sabi ng Bible, gawin daw ni Titus yan, sabi ni Paul kay Titus, ng may buong kapahamalaan. Sa English, with all authority. Hindi ibig sabihin na magmamataas si Titus, kundi bilang isang taong sinugo ng Diyos, na ang idea ay dahil sa mismong salita ng Diyos yung kanyang sasabihin at ipapangaral, magturo siya ng may buong kapahamalaan. Otoridad. Sabi nga nung isang nabasa ko, hindi po ito opinion lang ni Titus. Kaya dahil ito'y salita ng Diyos, sabihin niya ito ng buong tapang. May authority. Ang sinasabi po, at sa last part po pala ng talata, sinabi po ni Paul kay Titus, huwag mong hayaang hamakin ka ng sino man. Hindi po ibig sabihin po niyan ay pipilitin ni Titus o ng sino mang mangangaral na respetuhin sila ng iba. Kundi po, ang idea, ang hamon po kay Titus at sa lahat ng mga mangangaral ay mamuhay po sa paraang walang dahilan ang iba na maliitin siya o lahat ng mga mangangaral. So, dahil po sa blessing ng biyaya ng Diyos na ating pong natanggap at napakinabangan, ito po nawa ang magtulak po sa atin ngayon na ipahayag ang biyaya ng Diyos ng may buong katapangan, buong kapahamalaan at may buong otoridad. Kung sobrang na-appreciate mo ang blessing ng biyaya ng Diyos sa buhay mo, hindi ka mananahimik. Ang hamon po sa atin, para po sa ating lahat, ay ituro po natin ito sa iba. So napakaganda po, na pagkatapos ipakita po ni Pablo yung mga blessing ng biyaya ng Diyos kay Titus, ang sinabi niya, ipahayag mo ito sa iba. Ipahayag mo ito sa iba. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos ay hindi lang dapat itatago sa isip, kung hindi po ipapangaral sa iba. Ang tunay na kaunawaan ng biyaya ng Diyos ay hindi po tatahimik tayo. Kung hindi po i-share po natin ito sa marami. Kaya application po mga kapatid, tunay po ba nating na-appreciate ang gospel, ang kaligtasang ating natanggap? Ang biyaya ng Diyos sa buhay po natin,
Ang tanong po sa atin, ipinapangaral po ba natin ito sa iba? Do we share the gospel, mga kapatid? Mamaya may soul winning po tayo. Tama po ba? Mamaya po may soul winning. Apo. Mamaya may soul winning po tayo, mga kapatid. Baka po, soba mong nakita ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Kanina, nakita natin, sa preaching din ni Pastor kanina umaga. Pero ayaw naman nating ipangaral. Ang hamon po sa atin, mga kapatid, dahil sobra mong naunawaan ng blessing ng gospel sa buhay mo, hindi tayo tinawag ng Diyos para manahimik, kundi maging saksi niya ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsasalita at sa ating buhay. So mga preachers, ang magtulak po sa atin sa matapang na pangangaral ng salita ng Diyos ay dahil sobra nating naintindihan ng biyaya ng Diyos galing sa Biblia. Na dahil naintindihan at naunawaan po natin yan, gusto nating ipangaral sa iba para sila din makatanggap ng biyaya. Kaya po tayo po yung mangaral na may buong otoridad. Minsan po nakakahiyang mangaral. Kanina po busog po ako eh. Mahirap din palang mangaral ng busog. Ano po? Mahirap mangaral minsan. Pero po mga kapatid, mangaral po tayo kasi po yung biyaya po ng Diyos, totoo. At nagpakita sa atin. So concluding application, tapos na po tayo. Number 1, habang nagpapatuloy ka sa kabanalan, darating at darating yung manlulupaypay tayo. Habang nagpapatuloy tayo sa buhay na ito, mahihirapan tayo sa pagsunod sa Diyos. Ang tanong sa atin, anong encouragement mo sa buhay? Sana po, ni-look forward pa rin po natin yung mapalad na pag-asa na darating. Yung fulfillment po ng kabuuan ng ating kaligtasan kapag dating ng ating Panginoong Yesus. Huwag po tayong huminto, mga kapatid, kasi po hindi pa po tapos yung blessing. Meron pa pong maluwalhating wakas. Kaya po kung pagod ka na at nahihirapan ka, kung ayaw na nating magpatuloy, isip-isipin po natin yung ating pong pag-asa. Darating po si Jesus Christ. Handa na po ba tayo? At nag-aantay ka ba? Pangalawa po, namumuhay po ba tayo na kinikilala natin na hindi na tayo ang owner ng ating pong buhay? At nagiging masipag po ba tayo sa ating pong pamumuhay para sa Diyos? Sana po mga kapatid, ang bunga ng biyaya po ng Diyos na natanggap po natin at pagkakilala natin sa Panginoong Yesus, ang maging dahilan kaya po tayo papasakop sa Kanya. Na siya na ang ating owner, wala na pong iba. At maging masigasig sa Kanya sa mabuting gawa. At lastly po, tanungin ko po ang bawat isa. Blessing po bang maligtas? Blessing po bang maligtas? Para po sa mga gising din. Blessing po bang maligtas? Share the gospel. Kasi po, ang tugon po dapat natin sa ating blessing na natanggap ay bahagi ito sa iba. Namumuhay po ba tayo na talagang ang gospel ay pinapangaral natin sa iba? Sana po. Makibahagi po tayo sa pag-share ng gospel kasi blessing na natanggap po natin na biyaya ng Diyos. So mga kapatid, para sa ating pagwawakas, sobrang linaw na lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ang dahilan kung bakit tayo naligtas, kung bakit tayo nakapagpatuloy, kung bakit tayo binabago ng Diyos, kung bakit tayo lumalago sa kabanalan, kung bakit po tayo may pag-asa ng pagbabalik ni Jesucristo, kung bakit po may bago tayong purpose, bagong identity, bagong responsibility, kung bakit kaya mo magturo ng may otoridad, ay dahil sa biyaya ng Diyos. It's all because of His grace. Ito po nawa ang magtulak po sa atin na antayin ang muling pagbabalik ni Jesus Christ, gawing kilaning owner siya ng buhay natin at maging masigasig sa mabuting gawa dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ang hamon po natin mga kapatid, dahil ang biyaya ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ni Jesus, mga mananampalataya, mamuhay tayo na may kabanalan habang hinihintay ang mapalad na pag-asa at maging masigasig sa mabuting gawa. Tayo po yung mag-pray. Ama, marami pong salamat sa amin pong napag-aralan. Tunay po, Panginoon, na niloob mo
na maging mabuti, niloob mo, Panginoon. Napakitaan po kami ng kagandahang loob mo. Salamat po, Ama, sa biyayang amin pong natanggap. Purihin ang pangalan mo. Kasi po sa dinami-dami ng tao sa mundo, kami po ay niligtas mo. Ibinigay mo ang inyo pong sarili willingly, hindi po kayo napipilitan. Salamat po, Ama. Salamat po sa Panginoong Yesus namin. Ngayon po, mga kapatid, hindi po maganda na tayo po yung nakinig lang at wala pong naising tumugon. Nilingan ko po tayo po yung tumayo pong lahat. Sigurado po, kung tayo po yung nakinig na mainam, kinausap tayo ng Panginoon. Marahil tayo masigasig sa ibang bagay pero hindi sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Marahil tayo pa rin ang nasusunod at hindi pa rin natin kinikilalang owner ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Marahil nakalimutan na natin na meron tayong maluwalhating wakas na ang pinakabayan natin ay yung makasama ang Diyos, na ang pinaka-hope natin sa buhay na ito ay makasama ang Diyos sa langit. Marahil nakalimutan mo nang ipangaral ang salita ng Diyos dahil natanggap mo yung biyaya ng Diyos. Ikaw at ang Panginoon ang nakakaalam kung anong kinausap sa iyo ng Panginoon. Hindi maganda, nag-church lang tayo pero wala tayong tugon na gagawin. Nilingan ko po sa ilang stanza ng music, tayo po yung manalangin sa ating pong kinatatayuan. Kausapin mo ang Panginoon, humingi ka ng tawad, mangako ka, mag-commit ka sa Panginoon sa mga bagay na pinapagawa at pinakita sa iyo ng Panginoon. At magawa natin ang kanyang kalooban. Sa ilang stanza ng music, tayo po yung mag-pray. Si Pastor po para po sa ating closing prayer. Tayo po mag-pray. Salamat, Lord, sa pagpalala po sa amin sa ginawa ni Jesus Christ na pagkapalaya sa amin, Panginoon, sa pagtubos sa amin sa aming po mga kasalanan at na hindi na po namin pag-aari aming mga sarili. Bagkus kami po, Panginoon, ay dapat maging masigasig sa mga mabuting gawa. Dalangin namin, Panginoon, na palala niyo po sa amin na kami po ay maging maingat sa aming pong pamumuhay. Tulungan mo kami, Panginoon, anuman pong larangan na aming pong kinakabilangan ngayon dahil mga parents, mga mag-aaral, yung mga empleyado, mga may-ari ng negosyo o ano pa man. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay po, na mapakita po ang mga mabuting gawa. Not because kailangan namin masave, but because kami po yung mga mananampalataya na at tinubos na, Panginoon, mula sa buhay ng kasalanan. Nanalangin kami, Ama, sa inyong pag-iingat sa aming pag-uwi at sa mga magbahagi ng God's Word. Lead us, Panginoon. Give us boldness and compassion. Tulungan mo kami, Panginoon, na ma-lead mo kami, Lord, sa mga taong ready na po ang puso. At we're praying, Panginoon, maging sa amin pong mga campers na Panginoon, buksan niyo po ang kanilang puso sa iyong mga salita. Alam namin na wala po kaming magagawa para magbago ng buhay ng tao, magligtas ng tao. Dalangin namin na bigyan niyo po ng malambot na puso ang bawat campers, Panginoon, na magkaroon po ng mga solid na desisyon. Una po ay para maligtas. Pangalawa ay maglingkod sa iyo or magsuko ng buhay para sa inyong kalooban, Panginoon. Nanalangin po kami na tulungan mo kami, Panginoon, at nawa ay sa mga oportunidad namin na may bahagi ang salita ng Diyos, ay maging faithful kami, Panginoon, sa mga ito.
Ang pag-ibig ng Diyos Amang sumahan sa langit at ang biyaya nating Panginoong Kristo at ang pagkikipisan ng Banal na Espiritu ay sumati nawa ngayon, magpakilanman. Amen at Amen.